Pisak kung pisak, laban kung laban, ganyan si Magnus Carlsen. Nakaharap niya sa championship round si Andrei Kin ng Russia. Talagang hanggang dulo, walang tablahan, pilitan. Kaya yan po ang ating pag-aaralan. Pero bago yan mga kamatyas, bigyan ko muna kayo ng puzzle na kung saan itong posisyon na ito ay nangyari kahapon sa bakbakang Erdogmus at World Champion Gukesh. Sa posisyon na to, may na-miss dito si Erdogmus na dapat panalo siya kay World Champion Gukesh. Ano kaya yon mga kamatyas? Pakisagutan nyo lang po sa comment section below. At sa mga wala pang Internet Chess Club, downloadable po sa Play Store at App Store at ang link ay nasa description lamang. Ito ay naging laban nila nitong nakaraang Tuesday lang. This week, no? Title Tuesday. Nako, talagang si Magnus. Walang pinapakawalang Title Tuesday talaga. Nakikipaglaban talaga. Nag-E4 si Andrei Kin, C5 Sicilian, Knight F3, D6, at nag-open Sicilian, kinapture, mainline, Queen takes D4. Kung tawagin po ay check cover variation dito sa chess.com. Madalas po nating nakikita ang pinangka-capture yung knight. Pero dito queen. Para maiba-iba siguro, para hindi masyadong pamilyar. Nag-knight F6 si Magnus. Hindi rin po pamilyar yan. Ang pamilyar talaga yung nagda-knight C6. Tumetempo kagad ng development na may threat pa sa queen. Pero, tingnan natin ang diskarte ni Magnus. Nag-knight C3, develop lang, saka nag-knight C6, at dun din pala na uwi. Bishop B5, pin, at nag-knight D7. Parang pangalawang beses kong nakita si Magnus sa tumira nito. Madalas po ginagawa dito Bishop D7 eh. Panahon pa ni Kasparov, yan ang palaging ginagawa ni Kaspi. Kinapture-capture po. Kasi kakainin na talaga, tinakpan na yung pagkakapin kaya obligadong capture na. Saka nag-E5. Kanino bang laro ito? Parang laro ito ni ni Chitambaram Wesley So. 'Di ba? Kung matatandaan niyo mga kamatyas, si Wesley ang black dito, tapos si Chitambaram yung taga-India. Ganto naging laban nila. Ay oo, natandaan ko na. Sino po nakakatanda diyan? Pakilapag niyo lang po sa comment section below. Sa mga masugid nating taga-subaybay. Kinapture, takes, kinapture lang, nakipagsabayan lang. Si Wesley parang hindi kinapture eh. Parang hindi eh. Kinain. At nag-queen D6 hamon. Kinain yun. Yan ang malaking question dyan mga kamatyas. Bakit kailangan kainin? Kasi po, pagkain-kain, na-repair kahit papaano ang pawn structure. Himbis sa talagang totally isolated yung pawn, nagkaroon tuloy ng kadikit, so solid pa rin yan. Pero dapat daw ang tira ay Queen E4. Iwas lang para ma-maintain ang pagkapangit na pawn structure ng black. Okay, balik tayo. Queen takes D6 at yan naman ang lumalabas na novelty na nga. Bad novelty. Kung tawagin, wala sa libro. Kain at nag-bishop F4. Plano dito ni Andrei Kin, kakaslingan niya. Nag-bishop F5 pero tinarget kagad ni Magnus, kumounter siya kagad sa pawn C2. Kinaslingan na nga, depensado na at yung pawn sa D6 may atake. Nagkasling queenside din para nakadevelop na yung tore, depensado pa yung pawn sa D6. At nag-rook HE1. Okay po, no? Yan ang mainam na developments position ng mga tore. Lagay sa gitna syempre para may trabaho. At itong rook E1 ay nakakahadlang sa paglabas ng bishop. Hindi pa makadevelop basta-basta. At nag-H5. Ayan. Space control muna sa king side. Knight E4. Diniinan na po ni Andrei Kin talaga na talagang gusto niyang kainin yung pawn sa D6. Tatlo na ang tumetret dyan. Napilitan na si Magnus na tumulak ng pawn. At nag-knight G5. Ayun naman ang kinuntirya. Atras lang para depensa. Nag-knight F3. Grabe naman kalikot ng knight na yan. Knight E4, knight G5, knight F3. Wala na bang ibang pyesa ang white kundi Yokabab na lang ang patatakbuhin? At nag-bishop C5. Ayan na po. Nanunusok na ang mga bishop ni Magnus. Pero hindi pinansin. Nag-knight E5 lang. Para sa akin, ang lakas po ng tira na ito ni Andrei Kin. Bukod sa threat yung pawn sa C6, threat pa yung bishop, pressure sa F7,
at nag-king B7. Dinipensahan muna kasi mas matindi po ang tama dyan. Kasi halimbawa, kung kakainin ng black yung pawn, magro-rook E2 lang naman eh. Aatakihin muna yung bishop. Halimbawa, pag umatras, saka kakapturin ang pawn sa C6. Napakapangit nito sa black. Weak pa yung pawn sa D5. Okay? Balik tayo. Kaya ang ginawa ni Magnus, king B7 muna para sapatan muna ang depensa ng pawn at nag-bishop E3. Ayan na. Para mawala ang threat. At the same time, syempre, bishop pair pa rin si Magnus. Dalawang espada pa rin yan. Nag-bishop D6. Umatras. May tempo threat sa knight. At nag-bishop F4. Hinabol ng depensa. Bishop F5. Ayun. At inilag na. At kung kakainin yung libreng pawn sa F7, hindi pwede dahil nakapin po ang bishop. Nag-G3, kinargahan muna ng depensa. At nag-Rook F8, dinipensahan din naman na ang pawn sa F7. Dito mga kamatsas, para paglilinaw lang, bakit kaya hindi tinirahan ng G5? Na tipong, okay, understood, nakakainin lang pala. Kala ko bitin yung knight. Coach, may Rook Iwang suporta. Ayan, at least naliwanagan ako. Pasensya na po. Obvious naman pala, depensado yung knight eh. Hindi pwede yung G5. O, balik tayo. Nag-Rook HF8, dinipensahan ang pawn F7. At nag-Knight D3. Ayun na, tapat na. Okay, tawag nila dyan, lips to lips na. Palitan na. Pero nag-King B6 lang si Magnus. Habang nakikita niya na papalapit ng papalapit talaga sa ganap na endgame na pa-exchange ng pa-exchange sa mga pyesa, inuunti-unti niyang gapangin yung king niya para lalong active kumpara sa white king. Kasi pagdating sa endgame talaga, bida ang king mga kamatsas. At nag-bishop E3 check, hinabol. Umatras. At nag-knight C5. Ayun. So ito po, makikita sa evaluation bar, halos equal lang. Pero para paglilinaw lang, baka mapatanong kayo, Coach, bakit hindi kinapture yung libreng pawn sa A7? Ano meron? Ang nakita ko lang kasi Rook A8 eh. O kasi pag Rook A8, dyan pa lang kitang-kita, may kain dito sa A2. Dyan pa lang may bawi na. Pero kung accuracy ang pag-uusapan, Bishop G4 ang malakas na tira kapag nag-Rook dito, saka pa lang mag-Rook A8. At kapag umiwas, may kain sa A2. Okay? So, kaya ang lesson mga kamatsas, hindi ko mo may tutukan na kakainin natin, kain tayo ng kain. No, consider niyo yung paparating na gagawin ng kalaban. Kaya ang ginawa ni Andre King, nag-Knight C5, nag-Rook E8, nag-Bishop D4. Kasi po, itong Rook E8 ay nagbabalak na hatawing capture dyan, sacrifice, mabibitin yung Knight sa C5. Okay po, given, dapat matalas ang mata sa chess. Bishop D4 at para may pressure kahit pa paano sa G7 at nag-Bishop G4 na. Ayan na nga po, nang ilang na si Magnus. Nag-F3 sacrifice. Okay, may bawi. Nag-Bishop F5 lang. Bakit hindi kinapture ang libreng pawn sa F3? Ito po kasi gagawin, kakapture muna doon. Capture tapos mag-Rook F1 na kapag umalis ang bishop, tagos ang atake, mababawi yung pawn sa F7. Okay po mga kamatyas? Okay, para klaro at maunawaan natin. Nag-Bishop F5, Knight B3, umatras lang. Ano plano ng Knight B3 na yan? Nag-F6, okay, tinakpan na po yung G7. Pero teka muna mga kamatyas, ano? Yan, hindi pwedeng capturein yun kanina. Kaya pala inatras. Gets ko na. Ang idea is ready to capture the G7. Hindi kasi makapture-capture yun kasi yung Knight hanging sa C5. Ayun po ang mga dapat nating maintindihan. Kaya pala inatras, na intindihan ko na. Wala akong paliwanag dito, nag-aabang lang ako kanina eh. Pero kakapture na pala yon. Wala nang bitin na knight sa C5. Maliwanag po ha. At sinapatan naman po ang pagligtas sa pawn G7 para di na makain. Ayun, pinatulan na ni Andre King yung A7. Ano? Hindi natakot? Kinain muna. Kain, Rook A8. Dito naman po, mayroong nakapaloob na lesson sa sequence na tinatawag sa chess. Kasi kung mag-Rook A8, useless po, kakapture lang doon, parang walang ginawang atake. Puti na naman ang titira, di ba? So, loss of tempo.
talo sa tempo, magbi-bishop F2 lang, o di wala ng timing ng rook A8. Okay, kukonsider din natin yung proper sequence, especially sa mga exchange. Ingat tayo dyan. So dito po, kinapture muna, capture, at nag-rook A8. Ayun, para may timing talaga na makuha yung pawn sa A2. Nag-bishop C5 para talagang ma-exchange na ang pagka-bishop pair. Kinapture na, bumawi na, at nag-king B1 muna. Threat muna, neutralize sa rook, umatras, at nag-knight D4. Ayun, tineret muna yung bishop sa F5, umatras, at nag-B4. Ayan. Ito yung mga medyo mahirap makitang tira, mga kamatyas. Kasi kung ako puti, baka kainin ko na lang yun eh. Pero ito kasing B4, medyo malalim, nag-H4. Okay, gusto naman ni Magnus na i-pressure yung pawn sa G3, pahinain, butasan. At may pagkakataong pag kumain-kain o kaya pag kinain ng puti yan, may rook H8 lang, babagsak, hihina ang pawn structure. Kaya ginanyan ni Magnus. Okay? Pero kung ako po, Black, parang gusto kong capturein, madodouble pawn dito. No? Yung nga lang, pagka nawala kasi ang bishop, pinang-exchange, yung rook kasi may posibilidad na gumapang doon to control the 7th rank. So yan po kung bakit ayaw capturein ni Magnus. No? Okay, pero dito po ay pinatulan na talaga. Okay, gets ko na. Kaya ginawa ito ni Andre King kasi meron namang counter akong nakikita din na atakihin yung pawn sa G7. Ayun. May counter idea eh. Okay, rook H8, kagaya ng nabanggit ko po kanina, sacrifice yung pawn, pero pag nabawi, ang pangit kagad ng pawn structure ng white. Pero nag-knight E6 check, pinuwersa na talagang ma-exchange ang isang bishop, kinain-kain at nag-rook takes H4. So pangit po ang pawn structure ni Andre King, double pawn. Check. Kinain yung pawn G7. Kung magbibilangan tayo ng pawns, 4 sa puti pero super weak naman ito mga kamadyas. Nag-rook takes H2, ayun na. Oh, talagang grabe, tag-3 pawns, double pawn pa dito puti. Pero sa posisyon na to mga kamadyas ha, again, nagkapisakan sila. Nag-rook F7, inatake ang pawn F6, rook H6, depensa, at nag-king B2. Pagagapangin, gagapang na, gagapang, ayun. Nag-rook H4, iniwan din. Kinain, nag-king D7, depensa. Kasi anytime naman mga kamatyas, mayroong rook C4 na matatanggal yung pawn C5. Anytime yan. Nag-F4, ayun, hinarangan. Nag-rook H3. Boundary muna. Nag-F5, rook F3. Behind opponent pass pawn. Napaka-importante po na yung tore nasa likod ng pass pawn ng kalaban natin. Nag-rook D6 check, king C7, push, at nag-D4. Ayun na. Ito pong D4, ang idea ay mag-rook F5 para kuhanin yung pawn C5. At nag-rook E6 kasi po kung kakapturein naman ito, may capture dyan. Yan, pero si Andre King ayaw capturein. Gusto niyang iminti na buhay yung kanyang F pass pawn. Nag-king D7. Rook D6 check. King C7. Ayun, iniba na. Kasi walang mangyayari. Iniba na ni Andre King. This time, parang sa isip ni Andre King, ikaw pala ang Pilit Boys team leader ha. Ikaw ang pipilitin ko ngayon. Nag-rook F5. Ayun, inatake na yung C5. Rook takes D4 and rook takes F6. Tingnan nyo po ang posisyon. Maliwanag na maliwanag, equal. Pero nakakapagtaka, bakit nagkapisakan at papaano ang nangyari? Bakit nagkapisakan ito? Nag-king B2, rook F5, threat ang pawn, rook C4, at nag-king D7, king B3, gapang lang, king E6, king B4, ayun, pupunta doon. Nag-king D7, nag-rook H4 para kakalikot ng check sa ilalim. Nag-king C7, check. Ayun, nag-king B8 lang. Kumbaga parang relax lang dito si Magnus. Okay, kahit kuhanin mo pa to, kung makukuha. C4, rook F1 para makapag-deliver ng maraming check. Parang perpetual check ang datingan. King C3, rook F5, tineret yung pawn, nag-king D4, lumipat sa kabila para depensahan, and then rook G5, nag-rook E7, at nag-king C8. Ang purpose po ng rook E7, mamaya,
Mamaya po, mamaya. Ayan, oh, nag-abang-abang lang eh, nag-abang-abang. Ayun! Nagkaroon pa pala ng ilang tirang abangan yan, ano? Bago niya ituloy yung Rook E5. Na dito po, gusto mangyari ng puti na ma-convert sa King and Pawn ending. Chumek muna. Ayan, again, sa pag-aaral po ng endgame mga kamatsas para matuto tayo. Hindi ko mo, inoferan tayo ng exchange, tatanggapin natin yung palit-palit na ganyan. Talo ka agad. Talo. O gaganon, no? Mai-squeeze yan mga kamatsas hanggang sa makuha yung pawn C6. Talo na yan. Walang stalemate yan. O ayan. O pag tumulak, o pwede rin. O sabay ganun lang. May extra tempo O yun. Para maka-queen na. Okay? Yan, para maliwanag po mga kamatsas. Balik tayo kaya, nag-rook G4 check lang si Magnus, nag-rook E4, rook G6, hindi pwede talagang makipagpalitan. Nag-rook E7, King D8, threat muna ang tore, rook B7, ayan, abang-abang lang, timing. Nag-rook F6, abang lang din si Magnus, payag na nga siyang table. Ang gulang no? Papayag ng tabla pero 1 pawn down siya. Nag-King E5, Rook G6, Rook F7. Ayun, para isasabong. Kumbaga, ipapalit dito sa F6. Nag-Rook H6. Ayun, mga kamatsas. Dito na po, bumi si Magnus. Minsan lang natin makita, no, ng bumi si Magnus, ano? Madalas, laging siya ang nambubugbog Pero sa pagkakataong ito, dahil sa pagtira niyan, tingnan nyo ang evaluation bar. Okay, bago natin ituloy, mga kamatsas, no? Saan ang tamang tira dapat? Rook G4, i-threat daw yung pawn sa C4. Oo nga. Yan ang tamang tira. Yan ang tamang tira para pabagsakin yung pawn. Makabawas-bawas, makatrim-trim. Kasi pag nag-King D6 naman, may check muna kain yun bago kainin yung pawn C4. Tabla-tabla pa rin yan mga kamatya sa rook and pawn ending. Ayan no? Very essential po mag-aral ng rook and pawn ending sa mga nagpapalakas ha. Kasi ang rook and pawn ending ang madalas lumalabas na endgame sa laro. Bago ang knight and bishop, bago ang queen ending. Balik tayo. Dahil sa rook h6 na ginawa, ayun, natumbukan po dito ni Andreykin ang brilliant idea mga kamatyas. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Simple lang, rook f6. Pag kinain, makukonvert sa king and pawn, natalo ang black. Kaya obligadong umiwas. Rook h4, tineret. Nag-king d6, may threatening matchas. Nag-rook d4 check, kain. At nag-king e7, ayun, tineret muna ang tore. Nag-rook d6, kain. At nag-rook d1, ayun na. Paglayo ng tore, nababoundarihan ang king ni Magnus. Papaano niya sasanggahin, paano niya aawatin na makapromote dito ang white. Wala na nababakura na yung black king. Tore lang ang gagana dyan. Aray ko ang tawag dyan. Ayun no. Mga last bite ni Magnus sa online Title Tuesday. Nag-rook C1. Baka nga naman mapatira ng king B6 naka-pre-move. Kain pa to. Talo pa ang puti. Nakita nyo po kung gaano kamandirigma itong si Magnus no. Last bite. Nagbabaka sakali na baka mamaya naka-pre-move. Ibig sabihin parang nakatira na kagad ng automatic. Para kasi nagmamadali nga sa oras 7 seconds na lang nag-rook C1 si Magnus. Yun lang po. Nakita ni Andreykin. Nakapos pala siya. Hindi pala siya yung tipong naka-pre-move. Tinuloy pa rin ni Magnus. Tinuloy pa rin. Pero dito po, nagpa-queen pa Ang kulit ni Magnus ayaw mag-resign Inabot po ng 79 moves. At ang kanilang accuracy, 97.3 si Andreykin. Ang taas. 92.9 naman si Magnus. Ayan. Okay. Pero natalo man si Magnus dito, nakakabilib pa rin mga kamatyas dahil sa taglay niyang katapangan. Talagang baliwala sa kanya talaga. Talo kung talo, pisak kung pisak, laban kung laban. Yan si Magnus Carlsen mga kamatyas. Napakagandang gayahin. Fighter talaga. At dahil dito sa Title Tuesday this week, ito po ang kinalabasan. Champion si Dmitry Andreykin. Madalas, kung sino ang tumatalo kay Magnus, siya ang nagcha-champion. Okay, mga kamatyas, palambing lang po, nakalimutan ko, pasubscribe naman ang channel na to sa mga di pa nakakapag-subscribe.
click notification bell all na rin po para lahat ng ating mga bagong videos mag-notify sa inyo. Salamat po mga kamatyas at sana po natuto kayo dito sa ating pinag-aralan at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.